So, ang teksto natin ay Hebrews chapter 13 verse 8. Pero simulan natin ito na banggitin yung Metropolitan Tabernacle. Ang Metropolitan Tabernacle ay isang iglesia na nakilala dahil kay Charles Spurgeon. Ito yung church ni Charles Spurgeon, yung Metropolitan Tabernacle. Pero hindi siya ang unang pastor nito. Nauna nang magpastor dito sila Benjamin Kitch, nauna na magpastor dito sila John Hill, na isang famous commentator, at ito ay pinagpapastoran ni Charles Spurgeon, at ito ay natayo noong 1650s pa. So napakaaga, very early sa Reformation period. Sabi ni Josh Boyce, regarding sa Metropolitan Tabernacle, sabi niya, the winds of culture will always blow new schemes and methods through your city. But it's essential to keep your anchor deeply rooted in the gospel of King Jesus. Nagre-reflect siya dito sa Metropolitan Tabernacle. Napakatagal ng church nito. At ang reflection niya tungkol sa church na ito ay ganito. Na marami mang magbago, marami mang ihip ng panahon at kultura na darating dito sa iglesia na ito. Katulad nila, tayo rin dapat ay manatili sa ating hari na si Jesucristo. At ito yung pananampalataya natin bilang isang iglesia, bilang Antipolo Reformed Baptist Church. Nung kinovenant tayo, ito ang confession natin, si Jesus. Ito ang confession natin, siya ay hari, propeta, at siya ay pari. At ito sana yung makita natin bilang isang iglesia na magdiriwang na later on, 2 weeks later ng ating 6th year anniversary. Kaya tumayo tayo, basahin natin ang teksto natin na panggagalingan ng tungtungan na yan. Hebrews chapter 13, verse 8. Pero isasama natin ang verse 7 at verse 9. Hindi natin preaching text ang verse 7 hanggang 9, pero yan ang panggagalingan ng interpretation natin ng verse 8. So Hebrews chapter 13, verse 7 to 9. Hebrews 13, 7 to 9. This is the word of the Lord. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by food, which have not benefited those devoted to them. Ito ang salita ng ating Diyos. Makaupo na po tayo. Pag pinag-aralan natin yung buong tema ng Book of Hebrews, ang buong tema ng Book of Hebrews ay tungkol sa hindi nagbabagong mga plano ng Diyos. Ang buong tinuturo ng Book of Hebrews ay tungkol sa hindi nagbabagong plano ng Diyos. Merong dalawang tipan, lumang tipan at bagong tipan. Yung unang tipan ay preparatory at yung bagong tipan, ito naman yung primary. Ito naman yung eternal na plano mismo ng Diyos. Kaya napaka-importante na malaman ng mga mananampalataya na sinusulatan dito na magbago man yung tipan, meron mang pagbabago, meron mang dire change, na ito yung hindi nila kinasanayan sa Judaism. Ito yung nakita na fulfillment ng bagong tipan ng Diyos ay sa likod nun ay may isang Diyos na hindi nagbabago, at yung bagong tipan na yun ay fulfillment pa lang ng prophecy na meron na sa Old Testament. There were changes in the covenants, pero hindi sinabi nagbago ang isip ng Diyos. Hindi nagbago ang isip ng Diyos. Plano niya na mula simula pa yung bagong tipan. Dahan-dahan niyang pinapakita mula sa lumang tipan, palinaw ng palinaw, ng palinaw, ng palinaw, ng palinaw, yung pangbagong tipan niyang plano. Ang point ng Hebrews chapter 13, verse 8, ay tungkol sa persona at gawa ng Panginoong Jesucristo na hindi nagbabago. Bilang Diyos, hindi nagbabago ang anak ng Diyos. Bilang Diyos, He is immutable. There is no change in Jesus as God. At bilang tagapamagitan, bilang mediator, ang kanyang trabaho at tungkulin ay hindi rin nagbabago.
Bilang Diyos, immutable siya. Bilang tagapamagitan, hindi rin nagbabago yung kanyang tungkulin. Mula simula hanggang dulo, hanggang sa walang hanggan, hindi nagbabago ang tungkulin ng Panginoong Hesukristo. At si Jesus ay passionate at hindi magbabago yung isip niya tungkol sa mga tagasunod niya, tungkol sa kaharian niya, tungkol sa pangako niya, at tungkol sa kaluwalhatian nitong pananampalataya. Kung ano yung plano ni Jesus mula simula hanggang dulo, yun ang plano niya. Kaya very important ito na mapakinggan ng mga Kristiyanong mambabasa. Very important ito na mapakinggan ng mga Kristiyanong tagapakinig. Dahil sila ng mga nakikinig ay magkakaroon ng mga minor changes sa buhay nila at magkakaroon din sila ng mga major changes sa buhay nila. Makakaranas ang mga tagapakinig ng mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus ng mga konting pagbabago, here and there, pero makakaranas rin sila ng mga karanasan na talagang babaliktad yung buhay nila, na magbabago sa buhay nila. At kailangan nila itong maintindihan bilang individual Christians at bilang communal faith, bilang corporate group ng mga mananampalataya, bilang isang iglesia. Anong kailangan nila mapakinggan? Yung verse 8. Ang kailangan nila mapakinggan ay yung verse 8. Ang kailangan nilang maintindihan at mapakinggan at panampalatayanan at maging tungtungan nila ay merong isang Jesus na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sa lahat ng pabago-bagong mangyayari sa buhay nila, pabago-bago ang mangyayari sa buhay, hindi ka immutable. Hindi tayo immutable. Magkakaroon ng pagbabago. Gusto mo man o ayaw, maraming magbabago sa buhay mo. Maraming magbabago sa iyo bilang Kristiyano. At marami rin magbabago sa atin bilang iglesia. At sinasabi ng author ng Book of Hebrews, look to this person. Look to the Lord Jesus Christ. Na sa lahat ng mga karanasan na yan, merong isa na hindi magbabago, na pwede mong tungtungan, na pwede mong kapitan, na pwede mong pagkatiwalaan. Itong Hebrews, it was written to a people that was tempted to return to Judaism dahil sa kanilang religious persecution. Ano magpapanatili sa kanila sa lahat ng mga persecutions na ito? Lahat ng mga pabago-bagong nangyayari sa kanila. Naging Kristiyano sila, tapos sa bilang buhay Kristiyano nila, tinutuligsa pa sila. Parang wala namang stability. Parang wala ka namang makitang kaayusan pa. Ang nakikita nila ay tinutuligsa sila na pinanimpalataya na nga nila yung totoong Mesiyas. What will keep them in their faith? The established and foundational truth that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Despite all the changes that happened yesterday, despite the different experiences today, and despite the uncertainty of tomorrow. Sa kabila ng lahat ng mga pabago-bagong nangyari kahapon, sa kabila ng iba't ibang karanasan ngayon, sa kabila ng hindi natin malaman kung anong mangyayari bukas, merong paninindigan, meron tayong tutungtungan, meron tayong magiging kapitan ng pananampalataya. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon na ito. Ang kumpiyansa ng pananalig ng Kristiyano ay hindi nakatindig sa mga pabago-bagong nangyayari dito sa mundo, kundi sa hindi nagbabagong Hesukristo. The sure confidence of the Christian faith is not grounded in the changing courses of this world, rather on the unchanging Lord Jesus Christ. Tinatanong ako nila kasi nagbago yung hymns natin kung anong hymn natin. Hindi ko pa nakikita to, ito na lang para hiniling ko. sa isang hymn, yung hymn na, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Kinuha yan sa mensahe ni Jesus doon sa gospel narratives, na walang iba na pwede mong tutungtungan na matibay kung hindi walang iba kundi si Kristo at salita niya. Lahat ng tutungtungan mo, labas kay Jesus, guguho yan. Magbabago yan. Hindi permanent yan.
At kapag tumungtong ka, hindi kay Jesus, guguho ka. Pag tumungtong tayo bilang isang church, hindi kay Jesus, guguho tayo. Pag tinungtong mo yung pananampalataya mo, hindi kay Jesus, guguho yan. Kaya ang kumpiyansa ng mga Kristiyano ay dapat nakatungtong lang kay Hesukristo. Ano ba yung mga pabago-bagong nararanasan? Kaya ako sinama yung verse 7 at verse 9. Dahil sa verse 7, makikita natin na merong pabago-bagong sitwasyon. At sa verse 9, makikita naman natin na merong pabago-bagong kasinungalingan o bulaang katuruan. So there are changing situations and also there are different deceptions. Kakaharapin to ng mga mananampalataya. Sa buhay nila, magkakaroon ng mga pabago-bagong sitwasyon, dapat tumindig pa rin sila kay Jesus. At sa buhay nila, marami ring pabago-bagong maling turo na mararanasan nila. Ituturo sa kanila, i-feed sa kanila, iba-ibang deceptions, iba-ibang false teachings yung isusubo sa kanila at kailangan manindigan sila sa hindi nagbabagong Jesus. Kaya tignan natin yung una sa verse 7, in our changing situations. Sa verse 7 ng Hebrews chapter 13, yung instruction dito ng manunulat ay alalahanin yung mga leader. Yung mga leader nila sa kanilang iglesia. Yung buhay nila, yung pananampalataya nila. Nung unang baso ko nito, nung hindi ko pa siya inaaral para i-preach sa sermon, nung binabasa ko to, ang naiisip ko palagi, okay, imitate lang. Tularan niyo yung pastor niyo, tularan niyo yung mga leader niyo sa kanilang pananampalataya. Pero nung inaaral ko na, natagpuan ko na kaya pala to sinabi ng author ay dahil mga namatay na itong mga to. Patay na yung mga pastor nila. Patay na yung mga leader nila. Perhaps sa persecution, nanindigan sila sa faith. Perhaps then, sa old age, perhaps then, natural causes, di natin alam. At sinabi ng author ng Hebrews na itong mga leader na ito, maging sa kanilang kamatayan, maging tapat sila kay Kristo. Maging sa kanilang kamatayan, tapat sila sa kanilang pagdidisipulo. Maging sa harap ng kamatayan, ginawa pa rin nila yung obligasyon nila ng pagiging tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng author, imitate them. Tignan nyo sila. At isa itong realidad ng buhay natin bilang isang simbahan. May mga mamamatay sa church natin. Merong mga mamamatay sa church natin. At ito ay masakit at mahirap. At ito ay isang bagong pagbabago ulit. Pero imbes na panghinaan sila, nung may mga namatay sa kanila, nagkamatayan yung mga leaders nila, anong sabi? Dapat lumakas pa sila lalo sa pananampalataya nila, natignan nila, na nanatili sa pananampalataya, lumago sa pananampalataya, nanindigan kay Hesukristo. Yung mga nauna nang pumanaw sa kanila. Instead na manghina sila, dahil may pumanaw sa kanila, dapat mapalakas sila sa maprinsipyong buhay ng pagiging deboto sa ating Panginoong Hesukristo. Na ganun din, isa sa mapapansin natin dito, sa verse 7, namatay yung mga pastor nila, pero sa verse 8, buhay pa rin si Hesukristo. Namatay yung mga leaders nila sa verse 7. Pero sa verse 8, merong hindi nagbabago, merong hindi mamamatay, merong hindi na muling mamamatay. Na siyang hindi nagbabago dati, ngayon, at magpawalang hanggan. Kino-contrast ng author na parang yung Isaiah 6 ba yun? Na namatay si Haring Hezekiah, pero ang Diyos nakita ni Isaiah nakaupo pa rin sa trono. Mamatay man yung pinaka-stable. Mamatay man yung mga namumuno, pero meron pa rin nasa trono na siyang Diyos. Ganon din sa pabago-bagong nangyayari sa ating iglesia. Yung author, tinatawagan sila na tignan yung mga tapat sa pananampalataya na pumanaw bilang exemplar sa pagsunod sa ating Panginoon maging sa kanilang kamatayan. Pero makita nila, merong Hesukristong nananatili.
Hindi tayo mananatili sa isa't isa palagi, pero may mananatili na siyang pundasyon ng ating pananampalataya. That's why niyanig man nitong mga pagbabago sa kanilang mga buhay, ang mga Kristiyano at mga simbahan ay nakatitindig sa pananampalataya dahil sila'y nakasandal kay Hesukristo hindi nagbabago. Kahit mayanig, kahit na ma-shaken, yung mga buhay ng mga individual na mananampalataya, yung buhay ng isang simbahan, makakatindig pa rin sila sa kanilang confession. Makakatindig pa rin sila sa kanilang pananampalataya dahil sila'y nakatindig, hindi sa tao. Kung hindi dahil sila'y nakatindig kay Hesukristo. Kaya ang illustration sa Bible, sa Diyos, common illustration, siya ay bato. Mababasa niyo palagi yan. Ang imagery na ginagamit, ang Diyos ay bato. Bakit ginagamit ng Bible na image sa Diyos ay bato? Siya ay bato. Dahil ang bato ay nag-i-illustrate ng stability. Ang bato ang nag-i-illustrate ng hindi pagbabago. Ang bato ang makikita natin, na kapag tinignan mo pa rin siya, parang hindi siya nagbabago. That's why God is often illustrated in the Bible as a rock. Na yung stability ng isang Kristiyano ay hindi mawawasak kung siya'y nakatindig sa bato. Sa panahon na may mga pagkawasak, kalituhan, pagkawala, those shakening events in life, they can stand on this rock. 1 Samuel chapter 2, verse 2, there is none holy like the Lord, for there is none besides you, there is no rock like our God. Psalm 18, verse 31, for who is our God but the Lord, who is a rock except our God? Psalm 62, verse 2, He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be greatly shaken. Hindi daw siya mayayanig dahil ang Diyos ang kanyang bato na tungtungan. Psalm 62, verse 6, He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken. Paulit-ulit na ginagamit ang illustration na ang Diyos ay bato na pwede mong sandalan, pwede mong tungtungan na sa mga nakakayanig na mga pangyayari tulad ng kamatayan, meron kang matitindigan. Ang Diyos, ang bato ng mga Kristiyano sa hindi stable na mundo. Si Jesus, ang bato ng mga Kristiyano sa hindi stable na mundo. Ang Ebanghelyo, ang bato ng mga Kristiyano na pwede nilang tungtungan sa hindi stable na mundo. Kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay, yung isang pamilya, dapat may isa doon na maging emotionally strong. Pag may isang pamilya may namatay, habang litong-lito lahat, habang hindi alam yung gagawin ng lahat, habang natatakot yung lahat, pag may isang nawala sa pamilya, kailangan merong kahit isa man lang na merong emotional strength, emotional stability, na pwede siyang kapitan, pwede siyang tignan. Dahil kung hindi, magkakagulo yung isang pamilya. Meron dapat kahit isa. At ganyan yung Kristiyanong komunidad. Kaya ganyan yung Kristiyanong simbahan. Pero alam nyo kung sino yung hindi mayayanig na dapat nating kapitan? Si Hesukristo. Sino yung hindi mayayanig na dapat nating tindigan? Ano man yung mangyari na pabago-bago sa isang iglesia? Walang iba kung hindi si Hesukristo. Kapag may mga namatay na leader sa isang community ng faith, Christ remain unshaken. He is the one who is immovable, that is dependable, that is reliable. Kapag dumanas na tayo ng ups and downs ng buhay, si Hesukristo hindi nayayanig. Hindi siya nayayanig. Sa kanyang posisyon bilang Diyos, hindi siya nayayanig. Sa kanyang posisyon bilang tagapagligtas. He is immovable in His kingdom rule, in His saving work, in His prophetic teaching, in His priestly intercession, in the salvation of sinners, in the sanctification of believers. Kaya Kristiyano, pwede tayong magtiwala sa Kanya, sumandal sa Kanya, at umasa sa Kanya. Actually, yan yung buong Christian faith.
Diyan nagsimula yung Christian faith nung sumandal ka sa Kanya para sa kaligtasan. At diyan nagpapatuloy yung Kristiyanong pananampalataya. Sandal ng sandal ng sandal ng sandal at tungtong ng tungtong ng tungtong. Magkakaproblema lang pag hindi na tayo tumungtong. Hamon to sa atin bilang isang iglesia. Darating na yung 6th year anniversary natin. Katulad nung pinanalangin natin kanina, pwedeng sa mata ng ibang mga church na mas matatagal na o sa ibang mga bisita natin, pwedeng isip, 6 pa lang naman eh. Pero sa atin, ng mga tagaloob, parang ang tagal na. parang sobrang tagal na. Pero bakit? Dahil sa dami na ng pinagdaanan ng iglesia natin. Dahil sa dami na ng pinagdaanan natin mula, hindi pa nga nagsisimula yung covenanting eh. Ang dami nang nangyari sa iglesia natin, dami nang nangyari sa simbahan natin. That's why as we experience major changes today and think of future uncertainties, we should make sure that the stability of Antipolo Reformed Baptist Church to remain dependent on her unchanging Lord. Na sa bago-bagong karanasan natin bilang isang komunidad ng pananampalataya, makakaranas tayo ng maraming pagbabago pa. Marami ng pagbabago, marami pa rin pagbabago. Mababawasan tayo ng mga miyembro. May nangyari na sa atin. At next year, pwede pa rin mangyari yun sa mga pagdedesisyon na natin. At naladagdagan tayo ng mga miyembro. Nakamakailan lang, may binautismohan tayo. May mga nasama sa atin, mga pagbabago yan. Changes. Yung mga unang nakasama natin, wala na. Tapos may mga hindi tayo kilala na sumama. Malaking pagbabago. Pwede rin magkaroon tayo, makaranas tayo in the near future ng mga miyembrong papanaw. Pwede rin magkaroon tayo ng changes na different location. Medyo dati sanay na sanay tayo, lipat-lipat tayo eh. Pero dito parang medyo tumagal tayo eh. Mga different location, pwede. Sa pagdidisiplina at excommunication. Mga pagbabago yan ng mga conflicts. Dati, walang problema, ngayon magkaaway na. Magkaaway, ngayon reconciled na. Ang dami mga pagbabago na nangyari. Na pwede mangyari sa isang iglesia. Mga Kristiyano na matitindig sa pananampalataya, biglang ang hina. Sila na mga dating dinisiplina, ngayon sila yung matatag. Dahil pa bago-bago na pwede mangyari sa pananampalataya. Maging ikaw, hindi na ikaw yung yung dating ikaw nung simula ka naging miyembro dito. So many changes in life. Ang dami na. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Look back. Look back. Hindi lang yung pangyayari yung nagbago, pati ikaw ay nagbago na. In good times, pwede nating isipin, good times ng aming church. Good old days, good old days. Pwede nating isipin, sana hindi na magbago ito. Sana hindi na magbago ito. May sabi pa nga nung ibang mga pastor na nakausap ko, yan yung honeymoon period ng isang church. So, ibig sabihin, kasiglahan, kasagsagan. Pero may katapusan yung honeymoon period. Darating na eto na. We will face the reality of being a local church. Pero magkakaroon talaga ng pagbabago. Maraming magbabago. Pero ang tanong sa iyo, ang stability ba natin ay nakadepende sa mga pagbabagong yun o kay Jesus? Nakadepende ba yung stability natin, yung kumpiyansa natin sa isang wishful thinking na sana ganito na lang kami? Nakatindig ka ba sa karanasan? Nakatindig ka ba sa wishful thinking? Nakatindig ka ba na sana hindi nagbago? Dahil magbabago. O nakatindig ka ba kay Hesukristo? Nakatindig ba tayo sa hindi nagbabagong Hesukristo
Paano ba tayo magkakaroon ng unwavering faith? It is through bearing in mind that an unwavering faith stands on unwavering grounds, which is the unwavering Lord Jesus Christ. Huwag nating hayaan na yung ugat ng ating simbahan ay nakaugat sa mga shakeable at sa mga sinkable at mga temporary situations at temporary experiences. Sa kabila ng lahat ng mararanasan nating pagbabago sa ating iglesia, lalo na kung susunod tayo ng tapat kay Jesus, marami magbabago. Kung tayo ay susunod ng tapat kay Jesus, maraming magbabago. Pero sa lahat ng yun, umasa tayo sa Kanya na hindi magbabago. Brothers, hayaan nyo na ang iglesia natin ay hindi tumungtong, dumepende sa pinaka-dependable na tao na miyembro natin. Do you want our church to be unshaking? Do not let our church depend on the most dependable person in our church. Pag nakita ka ng isang tao sa church natin, yan ang pinakamaasahan, pinakamaninindigan kahit ano mangyari. Don't. Huwag mo itungtong yung kumpiyansa mo sa Kanya. Huwag niyo itungtong yung kumpiyansa. Ang tutungtungan ng ating pananalig ay si Jesus. Ang tututungan ng ating pananalig ay hindi sa taong pinaka-dependable, kung hindi sa ating Panginoon na siyang bato. Kahit kami mga pastor, hindi kami bato. Kahit ang mga tinitingala mo dito sa iglesia, hindi sila yung bato ng pananampalataya. They're also sinkable. Kailangan ang tutungtungan ng pananampalataya natin, alalahanin natin, ay walang iba kung hindi si Jesucristo. Doon lang tayo hindi mayayanig. Pag inasa mo yung pananampalataya mo sa isang Kristiyano, mabibigo ka, masasabi mo, ay, akala ko, matibay ang si kapatid. Ay, naku, akala ko, di ba? Akala ko maano si kapatid. No, because you put your confidence not in the most dependable member. You put your confidence in our Lord. In our Lord Jesus Christ. Na yung pagsamba natin, sinabi ka ng Hebrews 12 verse 28 ay nakadepende dahil tayo ay sumasamba sa hindi nayayanig na kaharian. Dahil naka-angkla ito sa hindi nayayanig na Jesucristo. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer God acceptable worship with reverence and awe. Alam niyo ba na yung Metropolitan Tabernacle na binanggit natin kanina, nag-exist na yun before Spurgeon. Nagsimula yun noong 1650s. At alam niyo ba na hanggang ngayon, nakatindig yung church na yun? Kung bibilangin natin, this 2024, ang 374th year anniversary nila. Kung bibilangin natin. Hindi ko alam kung nag-celebrate sila ng ganon. Sipin yun. 1650s hanggang 2024 ay nakatindig sila. Pero bakit? Alam niyo ba, napakarami na nilang mga pinagdaanan. Hindi na yun yung original members nun. Ang dami ng henerasyon. Yung pinagdaanan. Alam niyo ba, na nakaranas yung Metropolitan Tabernacle na nasunog pa yung building nila. Dumaan sila sa World War II na nabomba yung mga lugar nila. Tumaas yung membership nila mula 5,000 members. Si Spurgeon, mega church. Hanggang sa konti na lang yung membro nila, few people in a pew. Pero tumindig sila hanggang ngayon. Throughout the decades, throughout the century, they might be shaken, but the Lord changes not. Merong isang hindi nagbabago, hindi nakadepende sa galing ng mga pastor, hindi nakadepende sa pinakamaasahan doon, hindi nakadepende sa dami nila, sa bilang nila, hindi nakadepende sa kung ano-ano man na pwede nilang asahan. Ang inaasahan nila ay ang hindi nagbabagong Jesucristo.
so their faith were not destroyed. I, the Lord, do not change. So Jacob, you are not consumed. Kaya ano man mangyari sa buhay mo, Kristiyano, ano man mangyari sa buhay natin, church, you should put your confidence sa hindi gumuguhong Hesukristo. Pangalawa, bago-bagong sitwasyon. Pangalawa, may iba-ibang bulaang katuruan. Ang Christian faith ay kumpleto na. Ang Christian faith ay kumpleto na. Ang lahat ng dapat nating malaman ay nakasulat na. Mga Kristiyano, we can grow in understanding, pero yung truth itself, it does not change. Hindi yan nagbabago. Hindi yan dati, ganito yung truth, ngayon, ganito yung truth. Dati yung truth ng mga apostles ay ganito, ngayon, hindi na ganito yung truth. No, the truth is unchangeable. Hindi nagbabago yung katotohanan. Sabi nga sa Book of Jude, ang tinuro niya ay yung faith once for all given to the saints. Isang beses lang binigay. Ito yung pinangahawakan ng mga mananampalataya. Kaya mga original disciples, hindi sila nag-develop ng bagong turo. Ang ginawa nila ay pinasa nila yung tinuro sa kanila. In-expound nila yung turo na ipinasa sa kanila. Now, compare this sa mga false teachings. Ang totoong turo ay hindi nagbabago. Mula simula hanggang sa walang hanggan, hindi nagbabago ang katotohanan. Pero yung mga maling katuruan, yung mga mali na mga katuruan, anong tawag sa kanila? Diverse. Iba-iba. Variety, multitude. Strange, ang sabi ng Hebrews 39, hindi tinuro ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, may isang totoo, tas ang daming iba-iba na mga maling katuruan. At paano tayo daranas ng kumpiyansa? Paano tayo hindi mayayanig? Dapat ang kumpiyansa natin ay doon sa hindi nagbabago, kaysa doon sa iba't iba na mga kung ano-ano na mga bulaang katuruan. The Christian faith is anchored in the timelessness of the gospel of Christ as false doctrines come and go. Hindi nabubuwal at nagbabago yung ebanghelyo ni Jesus na nasandigan natin mula sa mga bulaang katuruan na pumaparoot pa rito. Alam nyo, yung words dito sa verse 9, it reflects yung sa Ephesians. Kasi sa Ephesians chapter 4 verse 14, sinasabi na yung maturity ng church, part ng pagiging isang matured church, ang ibig sabihin ay hindi napapaniwala sa mga diverse teachings. Masasabi mo na ang isang church ay mature kung hindi siya naniniwala sa kung ano-ano lang yung mga turong dumadating. Na paiba-iba. Kapag may ganitong turo na naman, iba na naman. May panibagong turo na naman, iba na naman. May mapanood dito, yun ang paniniwalaan. May mapakinggan dito, yun ang papaniwalaan. Na kahit ano na lang pumarito sa kanila, pabago-bago sila ng isip. Pabago-bago sila ng pinaniniwalaan. Ang isang maturing church, sabi sa Ephesians 4, she is not carried away by different false teachings, kundi siya ay stable, naninindigan siya sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Talamak yung mga nawawalang bata. Pero bakit puro bata yung nawawala? Mas madalas. Bakit? Kasi sila yung madaling maniwala. Kasi sila yung pwedeng maniwala kaagad sa mga masasamang loob. Hindi mabuti yung intensyon, pero naniniwala yung mga bata. Bakit? Hindi pa sila mature enough. Sila yung bata pa. Wala pa sila sa tamang maturidad para kilatisin. Tama ba to? Mali ba to? Dapat ko bang sundan o hindi ko sundan? Pwede pa silang patangayin-tangayin. Kahit anong sabihin mo, paniniwalaan. Kahit mali, kahit bulaan. Paniniwalaan niya kaagad. Ito yung totoo, ay ganun ba yan? Ito yung totoo, ay ganun ba yan? At tayo bilang isang iglesia, yung tinuturo dito sa Hebrews chapter 13, ay hindi maging ganon.
Hindi mapapaniwala sa kung sino-sino, kung ano-ano, na mga sabihin na lang ng kung sino-sino sa social media, sabihin ng kung sino-sino mga kakilala, sabihin ng kung sino-sino mga napapakinggan na nagkakaroon lang ng confirmation bias sa ating mga kasalanan. Hindi manindigan. Magkaroon ng maturidad. Titindig ako dahil ito yung totoo, hindi ito nagbabago. Mula dati, ito na yung paniniwala ng nasa Biblia hanggang ngayon, paniniwalaan namin ito. Paninindigan namin ito. Yan ang sinasabi sa atin ng Hebreo, na pagkatiwalaan natin yung hindi nagbabagong ebanghelyo kahit na paruot parito. Ito yung mga mali-maling mga turo, mali-maling pinapagawa. Na kung sino-sino yung mga nagsasalita. Ito'y nakaugat sa kaluwalhatian kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao. Kung saan ang Diyos na nagkatawang tao ay pumaroon sa krus ng Kalbaryo. Kung saan yung nandun sa krus ng Kalbaryo ay namatay. Siya'y inilibing, siya'y muling nabuhay na muli. At siya'y umakyat sa Ama. At siya'y umupo sa kanan ng Ama. At siya'y paparito. Yan ang pinaninindigan natin. Diyan ang gagaling ang lahat ng tamang doktrina. Diyan ang gagaling ang lahat ng kumpiyansa natin. Ang pagkakatiwalaan natin ay ang hindi nagbabago kaysa sa mga pabago-bago. Pagtitiwalaan natin, paninindigan natin, ay siyang hindi nagbabago kaysa sa mga pabago-bago. Ano nga ba? Ano ba yung nag-i-stand sa test of time? Ano nga ba yung tatagal? Ano yung hindi magbabago? Ano man yung mangyari? Hindi yung mga maling turo. Kung hindi ang Panginoong Jesucristo. What stands the test of time, there put your trust. At walang ibang hindi nagbago mula noon hanggang ngayon kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo ay mas matanda pa sa sanlibutan to. Ang Ebanghelyo ay mas matanda pa sa sanlibutan ito. Andun na siya bago pa nilikha ang lahat. Siyang hindi nagbabago ay nandyan na. Wala pa ang creation. He's called in the scripture the Ancient of Days. At walang iba yan kung hindi ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ang siyang Ebanghelyo. That's why we as a church must stand in that ancient, eternal, timeless gospel of Jesus Christ. Doon lang tayo makakatindig. Doon lang tayo hindi mayayanig. Sinulat ni C.S. Lewis yung Chronicles of Narnia. At doon sa Chronicles of Narnia ay merong tagpo na nagkita ulit si Aslan sa si Lucy for after years. Siguro ang napanood niyo yung mga The Witch, ano yan? The Ward, ano yan? Lion, Witch, and the Wardrobe, yan. Siguro, unang part pa lang yon. After that, may panibago na. I think that's Prince Caspian na. Nagkita si Lucy sa si Aslan. Tapos nung pagkakita ni Lucy kay Aslan, sabi ni Lucy, you're bigger. Ang laki mo na, Aslan. Sabi ni Aslan kay Lucy, siguro magdadala gita na siya. Sabi ni Aslan, that is because you are older, little one. Sabi ni Lucy, parang ang laki mo na, Aslan. Sabi ni Aslan, dahil mas matanda ka na ngayon. Sabi ni Lucy, nalito siya. Not because you are not, but not because you are. Hindi ba mas malaki ka kasi mas malaki ka na, mas tumanda ka na? Sabi ni Aslan kay Lucy, I am not, but every year you grow, you will find me bigger. Sabi ni Aslan, habang tumatanda ka, magiging mas malaki na yung pagtingin mo sa akin. Ikaw yung tumanda, hindi ako. Ang sabi ni Aslan, hindi siya yung nagbago. Ang nagbago ay yung bata. Habang tumatanda siya, sinisimbolo na lumalaki yung pananampalataya. Sinisimbolo yon na lumalago sa pananampalataya.
mas nakikita si Jesucristo na mas malaki. Hindi dahil nagbago si Jesus. Hindi nagbabago si Jesus. Pero sa tuwing tayo ay lalago sa pananalig, mas lalaki yung tingin natin kay Jesus. Hindi siya nagbago, tayo yung nagbago. How can we be rooted in the timeless truth of Jesus? We should grow deeper in the gospel. Mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya sa Ebanghelyo na paglipas ng mga taon at mga taon at mga taon, makikita mo na hindi siya yung nagbago. Ikaw. Dahil lumaki na yung pananampalataya mo. You should have a larger view of Jesus. Tanong, mas malaki na bang tingin mo kay Jesus ngayon? Mas malaki na ba si Jesus para sa iyo ngayon? Kapag tinitignan mo siya, mas malaki na ba siya? Have a bigger view of Jesus. Na kapag mas lalo natin siyang tinignan, mas lalo natin siyang pinagtiwalaan, hindi ibig sabihin nagbago siya. Lumaki ka lang. Lumago ka lang sa pananampalataya. Bilang pagtatapos, ito yung dapat mapakinggan at mabasa ng mga original na sinusulatan ng Book of Hebrews. Ito yung dapat nila mapakinggan, that Jesus was the same yesterday, today, and forever. On Christ, the solid rock I stand. No other ground is sinking sand. Nagbabago ang lahat ng sitwasyon, pero siya hindi. Nagbabago ang iba't ibang mga katuruan, nabulaan, pero ang katotohanan niya ay hindi. Si Jesucristo ang nag-iisa na ipinapangaral ng kasulatan na timeless, reliable, at worthy ng ating kumpiyansa. Christ alone is the same yesterday, today, and forever. Amen. Maraming salamat po aming Ama. Pinupuri namin kayo. Ikaw ang aming Diyos. At pinupuri ka rin namin, Panginoong Jesucristo, dahil ikaw ang Diyos Anak. Ikaw ang hindi nagbabago. Ikaw ang tinuturo ng banal na Spiritong sumulat ng kasulatan. Tinuturo ka niya, aming Panginoong Jesus. At ikaw ang hindi nagbabago na kumpiyansa namin bilang isang iglesia. Lahat ay nagbabago. May mga nawawala, may mga dumarating, may mga naninindigan, may mga nanghihina, may mga lumalakas. Pero hayaan mo na ang pananampalataya namin ay hindi umasa sa mga nayayanig. Kung hindi sa iyo na hindi nayayanig. Hayaan mo, Diyos, na anuman ang dinasin namin, there will be major changes in our lives. There will be minor changes in our lives. But let us, Father, stand on your Son. He who remains the same yesterday, today, and forever. Pinupuri ka namin at hinihiling namin to sa pangalan ng hindi nagbabagong Jesus. Amen.